Tuldukan, tuldukan, tuldukan. Anong dapat tuldukan? Diskriminasyon sa lipunan ay dapat tuldukan. Napakatotoo ka! Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi isang kahalan o kahinaan, kundi isang katapangan. Ito ay katapangan. Magandang araw sa inyong lahat. Kami ay narito sa inyong harapan, hindi lamang upang magsalita, kundi upang maging boses sa mga taong madalas hindi pinakikinggan, mga taong araw-araw hinuhusgahan dahil lamang sa kung sino sila. Mga taong kabilang sa LGBTQIA+ na patuloy na lumalaban para sa karapatan at pagtanggap. Sa ating lipunan, hindi pa rin nawawala ang diskriminasyon. May mga tao palaging humuhusga kahit hindi pa nila lubusang kilala ang isang tao. Maraming tumatawa, nang iinsulto, Bakla! at nagsasabi ng masasakit na salita. Ang mas masakit pa, minsan, ang panghuhusga ay nagmula pa sa sariling pamilya. Ang pagiging bakla, lesbiana, bisexual, o transgender ay hindi kasalanan. hindi nila pinili na ipinanganak na may ganitong pagkakakilanlan. Pinili lamang nilang maging totoo sa kanilang sarili. Pinili lamang nilang ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. Ngunit sa halip na tanggapin, marami ang agad umuusga. Marami ang naglalagay ng limitasyon sa kanilang kakayahan. Iniisip ng iba na sila ay kakaiba at hindi dapat tanggapin sa lipunan. Bakla! 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 Sayot sa lipunan! Bakla, 5 letra lamang, pero milyon-milyong tao ang umuhusga. Isang lamang salita, ngunit napakaraming sakit ang dulot sa amin. Isang salita lamang ito na para sa iba ay biro lamang. Ngunit sa mga parte ng LGBTQ community, ito ay nagdudulot ng isang sakit sa aming damdamin. Ang pagiging tomboy, bakla o anumang kasarian ng LGBTQIA+ ay hindi sumpa at lalong hindi kasalanan. Sapagkat una sa lahat, wala kaming tinatapakang tao sa pagiging kami. Hindi rin kasalanan ang mahal ng kapwa namin kapareho ng kasarian. Dahil tao rin kami na marunong umibig at masaktan. Ngunit kung makapahusga ang iba na para bang hindi kami tao, kaya sana ay matuto rin tayong rumispeto. Dahil kung rirespetuhin niyo kami, rirespetuhin din namin kayo. Iba man ang paraan ng pagmamahal ng mga LGBTQIA+, hindi lamang katawan ang inahabol namin, kundi ang tunay na pagmamahal. Handa kaming magsakripisyo at ibigay ang lahat para sa taong aming minamahal. Marunong din kaming magpahalaga sa tunay na halaga ng pag-ibig. Ngunit tandaan natin, pare-pareho tayong mga tao, parehong may puso na nasasaktan. Parehong may pangarap na gustong maabot. Parehong naghahanap ng respeto at pagtanggap. Hindi dapat maging basihan ang kasarian upang husgahan ang isang tao. Ang respeto ay hindi dapat binipili kundi binibigay sa lahat. Kaya naman, simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili. Atin dapat silang unawain at hindi dapat dinidiskriminasyon. Matuto tayong tumanggap sa halip na manlahit. Sa ating mga kabataan, lagi nating tandaan na mahalaga ang paggalang sa bawat isa. Bawat tao ay may karapatang umibig at mamuhay sa mundong ito na may kalayaan sa sarili. Kami ngayon ay nagsasalita hindi lamang para sa aming sarili, kundi para ipaalala sa lahat kung gaano kaimportante ang pagrespeto sa kapwa. Ang bawat isa ay may karapatang tagapin at igalang. Hindi dapat maging dahilan ang kasarian upang husgahan ang isang tao. Dahil sa isang lipunang may respeto at pagkakapantay-pantay, walang taong kailangang matakot na ipakita kung sino talaga siya.
Respeto!